artista at mamamahayag. Ang pinili ni Yorme na maging katuwang sa muling pagbalik ng Gloria ng Maynila. Ang bagong liwanag ng Maynila sa kanyang talino at ganda, sigurado mapapangingchika Vice Mayor G. Atienza. Dito, Vice Mayor G. Atienza. Magandang tanghali sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Oo na, mas maganda na si Miley. Hindi, ako po si G. Atienza, ang punsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababayan ng Maynila, isang organisasyon na binubuo na aking mga magulang 40 years ago. Kapatid ko po si Miley, pero kapatid rin po namin si Kuya Kim. Kamukha ko ba kuya ko? Hindi. Oo daw. Hindi. Yun yung nanloko ko lagi sa akin kuya. Pero kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon. Ako po ay isang broadcast journalist na 6 na taon. Pero, ang totoong pangarap ko sa buhay ko ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi ako pinalad doon. Kaya ang ginawa ko, kung saan man akong karerang dinala, pinitpit ko na lang ang puso ng misyonaryo doon. Ang trabaho ko po bilang isang broadcast journalist, pumupunta po ako sa mga liblib na lugar dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan. Minsan, nakikinig ako kasama nila kasi nabubuhay ako kasama nila. So nakikita ko yung hirap na iniinda nila. Minsan, simple lang naman ang hinihingi nila. Pero, pagdating dito at sinabi ko ang kanilang mensahe, na-realize ko na kahit ano pala ang iiyak natin, kung ang gobyerno hindi marunong makinig, ika nga ni Yorme, nga pa rin. Hindi natin kailangan pumunta sa mga probinsya para makuha ang kwento ng mga kapatid natin. Dahil sa pag-ikot ko dito sa Maynila, nakita ko, minsan nasa barangay natin yun. Minsan nga tayo mismo yun eh. Pero kahit ano pala ang inda natin, kailangan natin ang gobyerno na makikinig. Kaya nung si Yorme, tinanong ako kung maaari ako maging kanyang katambal, ang una ko po talagang ginawa, tinanong ko kung pareho kami ng puso. Dahil bilang isang broadcast journalist, meron po akong mga pinaglalaban na advokasya na para sa akin, hanggang patayan yan. Kailangan, sabi ko, pareho kami ni Yorme ng puso bago ako umuho. Pero bago po yan. Alam ko na ang tawag niyo sa aking ama ay Bulaklaki. Tama po ba ako? Minsan naglalakad-lakad ako sa barangay, tapos bigla yung sasabi, hindi niyo anak ni Bulaklaki. Akala nila, di ko alam. Alam ko yun. Alam niyo, ako po yung pang-anim sa 6 na magkakapatid. Si Miley pang-4, si Kim ay una. Pero alam ng mga kapatid ko yan, na pag ako nanindigan sa isang bagay dahil naniniwala ako doon, kahit awayin pa nila akong 5, matigas ulo ko, sasabi ko, ito pinaninindigan, dito lang ako. Eh nakita ko, pinag-uusapan nila, ipapasuot daw sa akin yung polo shirt ng aking ama. Nakita niya si Ali Sinot, di ba? Masunurin po kasi yun eh. Eh sa takot ko na ipipilit sa akin, inunahan ko na. Kaya pinatatakan ko po ng malaking bulaklak ang aking brand. Kayo? Eh di napagbigyan ko na sila sa bulaklak. Pero nasunod pa rin ang kagustuhan ko. Ang ibig sabihin po ng makulay na bulaklak na ito ay pagiging inklusibo. Sabi ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. Pero, hindi yun ang realidad eh. Meron pa rin pong mga napag-iiwanan dahil yun po mismo nakita ko. Ang una po dyan, ay ang sektor ng mga senior citizens. Taas po ang kamay ng senior citizens. Ay, umaamin! Iba nagkakawat ng ulo. Tataas ang Dahil niyo po, ang tingin ko kasi dito, kung hindi nyo kami
Nakita ko, mahal niyo kayo. Naramdaman niyo po yun? Naalala niyo yung gatas na ensure? Na-miss niyo, no? Gusto niyo ba yun? Nabalitaan nga ni Yorme yung ensure daw, naging stick-on na daw po. Tama po ba? Tama po? Mamaya, kukwento niya sa inyo yan. Pero ang sabi niya sa akin, sabihin sa inyo, ibabalik daw niya ang ensure sa inyong mga bahay pag-upo daw po niya. Dahil alam niya, gusto niya yun. Yung allowance, siya pa nag-umpisa nun. Alam niyo, sumama ang loob niya nung nalaman niya na hindi pala lahat na ibibigay. Sabi rin niya, pag-upo daw po niya, ibibigay daw po niya lahat ng utang sa inyong buo. Kaya ang tabay lang daw po kayo. Alam niyo, isa pa pong sektor na kailangan marepresenta at matulungan ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Subukan yung ipikit ang mata niyo ng isang buong araw at gawin ang inyong trabaho. Marirealize nyo, kailangan nyo ng isang gobyerno na kakalina sa inyo. Pagtingin ko po kay Yorme, nakita ko, mahal niya ang PWDs. Siya po ang gumawa ng Job Inclusivity Act. Dito sa 3rd District, alam ko marami yan, mga nagtatrabaho sa businesses, tama po ba, mga kumpanya, marami dito marunong magano. Pero meron kasi mga ginawa siyang mandato na kailangan tanggapin ang ating mga kapatid na may kapansanan. Kasi kawawa ka naman kung may kapansanan ka, tapos walang tatanggap sa iyo. So kinalina na yon, kaya sabi ko, okay, mahal niya ang senior citizens, mahal niya ang PWDs. At dahil ako po, kagaya ng ating bagong konsihal, na artista rin po ako, galing po ako sa entertainment industry. Alam mo yan, yung mga kapatid tayo dyan na mga parte ng LGBTQ+, hindi po rin patas ang kanilang panlaban. Meron pa rin pong diskriminasyon. At pagtingin ko po kayo, may nakita ko, mahal niya ang mga LGBTQ+. Dahil meron niya siyang Betches of Manila. Sabi ko, ito parang lahat na pinaglalaban ko, ginawa na niya sa programa niya. At dahil ako po ang direktora ng Kababayan ng Manila, sinabi ko kayo, papayag ako sa iyo sa isang kondisyon. Kailangan ibigay mo sa akin yung livelihood for all. Ang ibig sabihin po nun, ang ating mga kapatid na nagnegosyo na, o mga nagbebenta na, mga vendors, sama na natin yan. Toda, sama na natin yan. Lahat ng mga kapatid natin na kumikita na ng pera at lumalaban ng patas, dapat sinusuportahan ng gobyerno at hindi pinapahirapan nyo. At ang ating mga kapatid naman, na hindi marunong magnegosyo, sabi ko, kailangan turuan natin sila magnegosyo. Kailangan bigyan natin ang kanilang mga pangangailangan at kailangan maturuan natin sila para sila ay makatayo muli sa kanilang mga paa. Kasi naniniwala ako na ang tao magkakaroon ng pag-asa kapag tayo ay marunong tumayo sa ating mga paa. Nung pumayag po si Yorme, wala na. Sinabi ko po, sige na, ibibigay ko na ang matamis kong oo. Minsan ko, parang nahanap ko na ang soulmate ko sa public service. Lahat na lang ng pinaglalaban ko, nagawa mo na pala. Pero tinanong ko po siya. Sabi ko, sa lahat ng pwede mong kukunin na vice mayor, pwede namang iba. Ang dami mo namang mga opsyon eh. Bakit ako? Sabi ko, pwede rin kayo. Pag tinanong ka pa, papayag ka. Pero ano na lang ako? Alam mo, huwag kayo ganyan. Karapatan natin, kung gusto natin tumakbo. Lahat tayo pwede tumakbo. O yan. Malay mo, ikaw pala. Lalo na lang. Ang sagot mo niya sa akin, dahil kilala kita bata ka pa lang. Unang-una, nakapagtapos ka ng political science major in governance. Imbis na pumasok sa mundo ng politika, kaya mo naman eh. Simula na lang ako inamulat dito sa mundo. Ito na po ang buhay na nakita ko. Pwede naman ako pumasok talaga eh. Pero pinili ko po na gamitin ang kapangyarihan ng aking ama bilang isang misyonaryo. Tahimik akong namuhay sa likod ng aking ama, tumulong diretsyo sa tao. Ang sasabihin ng iba, bakit mukha lang ng ate mo nakikita namin, hindi mukha mo? Kasi di ba sabi ng Panginoon, kapag ang intensyon mo, di na naman, wala na, hindi ka matatakbo o whatever, dapat huwag mo nang ipagkalat yung ginagawa mo para ang reward mula sa Kanya. Kaya ngayon lang akong lumabas.
Pero alam po ni Yorme ang aking puso at ang aking buhay. At sinabi niya, dahil alam ko, tinuruan ka ng yung ama tungkol sa Buhay ng Manila program. Naalala niyo po yun? Rojas Boulevard. Di niyo na maalala? Yung may mga magagandang ilaw, maraming restaurant, kainan. Naalala niyo? O sino po dito nag-date doon? Iya pa kayo eh. Sino nag-date? Wala? Nag-inuman na lang siguro. Ayun, may nataas ka lang naman. Yun, inuman. Gusto ko i-share sa inyo, dun po, nag-propose ang aking asawa sa Baywalk. Wala na akong bata. Alam mo, bata pa ako, ano? 43 years old na po ako. So kung 43 po akong ate ko, mas guran. Huwag ko sabihin sinabi ko. Pero 43 years old na po ako, may 3 anak na po ako, na teenager, at 20 years na po akong kasal. Marami na po akong pinagdaanan sa buhay. Handang-handa na ako dito sa hinaharap ko.